Galit at dismayado ngayon ang ilan sa ating mga kababayan matapos na hindi matuloy ang inaasahang maisog peace rally sa Bustos, Bulacan. Ang ilan kasi sa kanila, bumiyahe pa ng malayo makasali lang sa naturang peace rally. Si Caridad Raza na taga Marinduque, tinawid pa ang dagat makapunta lang sa Bulacan. Taga Marinduque po ako sa puso ng Pilipinas. Kahapon pa po ako nag-travel para po maghanda na sa attendance itong rally na ito. Nung April 9 ko pa po ito inaabangan. Ayon kay Caridad, matagal na niyang gustong puntahan ang naturang rally upang samahan ang ating mga kababayan na ipagsigawan ang kanilang mga hinaing sa kasalukuyang administrasyon. Hindi naman po ako magpapatinag doon sa layo ng venue dahil matagal ko na rin po talagang gustong attendan itong rally na ito. Dahil gusto ko pong makiisa doon sa sigaw po ng mamamayan. Dagdag pa nito na marami siyang nakita na ginawa ng kasalukuyang administrasyon na hindi niya nagustuhan at isa na nga rito ay ang pagpapasara sa SMNI. Marami po, unang-una na lang po ay noong pinasara nila yung SMNI na doon po namin nakita kung paano magasik ng terror itong ating mga CPP, NPA, NDF. Para naman kay Nanay Jennifer na mula sa Quezon City, hindi maganda ang sitwasyon ngayon ng ating bansa. Wala akong stress sa pamilya, sa buhay namin. Na-stress ako sa pangyayari sa Pilipinas. Kasi hindi talaga maganda. Hindi maganda ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Tapos ito pa, sinusupil nila yung kalayaan nating magpapahayag. Oh, wala naman tayong gagawin dito eh. Mag-pre-rally tayo, ipapahayag kung ano-ano natin. Dapat nga sila makikinig eh. Ayon kay Nanay Jennifer, sayang lang anya ang nasimula ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi tinupad ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangako nito noong ito'y nangangampanya pa lang. Malay mo, magkaroon sila ng konsensya, no? Na mabago pa nila yung mga ginagawa nila ngayon. Kasi sa totoo lang, walang ginagawa. Yung 6 na taon ni Duterte ngayon, nawawala lahat. Wala, hindi pinagpatuloy. Kaya ganun na lang ang sama ng kanyang loob kung bakit hindi natuloy ang maisog rally. Masama, syempre masama. Kasi ang ano lang namin dito na gusto namin maipahayag yung mga naramdaman namin, yung mga na-experience namin ngayon. Linggo ng umaga nang iharang ng mga pulis ang mga upuan at motorsiklo sa bahagi ng rotonda sa Bustos, Bulacan. Ipinangharang din ng mga ayaw sa rally ang isang 10-wheeler truck sa venue upang hindi makapag-set up ng stage. Ayon sa mga nakausap ng SMNI News, tila nasa ilalim na ng martial law ang Pilipinas dahil sa mga nangyayari sa ating bansa. Ito ba ang mamanahin niya na magkakaroon tayo ng klase ng martial law? Paninikil sa gobyernong ito na hindi na tayo malaya, ito ay maling-mali. Ito yung mga vloggers po na nawawalan din ng plataforma kapag sila ay nagbibigay ng kritisismo at obvious naman po na nakikita natin yung pattern na kapag merong nag-e-express ng sentimiento sa gobyerno, tinatanggal sila sa pwesto. Katulad na rin lang po yung nangyari kay Governor Yubahib at yung mga sumusuporta po sa mga sentimiento ng tao ay parang nagkakaroon ng retaliation. Ay, oo naman. Oo naman. Pagsigil sa karapatan ng tao is another form of dictatorship. Yun nga lang, hindi verbal, walang basta silent ML. Oo, hindi maganda. Martial law. Kasi kita mo, karapatan nating magpapahayag pero hinaharang tayo. Talagang sila kulang na nang mag-declare mismo si BBM ng martial law. Kasi wala, ginigipit na niya lahat. Ito na nga sinasabi ko, lahat ng kumakampi sa katotohanan, ginugurgur nila. Sa huli hindi man natuloy ang maisog peace rally sa Bulacan, ay aantabay pa rin ang mga Pilipino sa susunod na pagsasagawa nito. Kung hindi man natuloy ito, bilang Pilipino, hindi ako pinanghihinaan ng loob. Willing ako mag-antay ng kasunod. At sa inyo mga nandyan na nakaupo, huwag kayong mag-alala. Maraming pagkakataon, maraming lugar. Hindi man sa Bulacan, iikot ang maisog sa iba't ibang lugar. Magkikita at magkikita po tayo.